I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, merong sinabi dito si Toby Chanco nung nabutas. Ito yung congressman ng nabutas, di ba? So, nag-react po siya doon sa statement ni Saldico that alam po din natin ito si Saldico ay malaki din ang papel niya. Ika nga, sangkot ito sa Parmali at saka sa laptop, sa isyong laptop sa panahon ni Digong. At alam din natin, ito si Saldico ay magnanakaw talaga ito, no? Ang daming asset ito, mga air asset niya, bilyon-bilyon mga kababayan. Kaya, hindi nakapagtataka, ang kanyang statement ay, ano na po yun, kumbaga, naiipit na siya. Ika nga, tagilid na dahil masasampahan na talaga ng kaso yan. Dahil hindi tayo pwede mapauwi yan. Pag ang Pangulo nag-utos through Interpol, sigurado yan. Kalag ka rin yan pauwi sa Pilipinas. Mark my word, mga kababayan. So, ang issue dito na sinasabi niya po ay nagkaroon po ng insertion ang Pangulo ng 100 billion. Eh di kayo naloka. Matindi to. Sablay lang talaga siya doon sa sinasabi niya na sa BICAM. Eh alam po natin ng Pangulo, hindi naman po siya kasali dyan sa BICAM na yan eh. Kongreso at saka Senado lang ang may ano yan, may alam. So, kung sino po yung mentor ni Gutesa, same lang kay Saldico. Bakit? Kasi nabanggit niya si Gutesa sa kanyang video mga kababayan eh. So, ibig sabihin, iisa lang ang mentor nito. No, anong pakay ni Saldico? Siyempre, ito po ay part ng destabilization against sa Pangulo. Dahil gipit na ito, if ever na magtagumpay sila sa distab, natural mga kababayan, pag naagaw nila ang Malacanang, uupo si Impacta, makakauwi ito ng libre, malinis, wala ng kaso. Ganun lang yun. Kasi sa sangkaterba bang kaso na ano, ang kaharapin na niya, no? Dahil bilyon-bilyon ang ninakaw nito. So, dahil bilyon-bilyon ang ninakaw niya mga kababayan, ay talagang pinahid niya, no? Sa magpinsan si Congressman Martin at saka si Pangulo, tinarget talaga, no? Kung ako tanungin niyo, 100% po lahat po yung gawang istoryahe lang, para lang malinisin or maligtas siya sa mga akusasyon laban sa kanya. Pero sabi ko nga, ang nasa likod nito ay siyempre kung sino po ang mentor ni Gutesa, siya rin ang mentor nito, wala namang iba eh. Pag sinabi natin part ng distab, itong ginagawa niya, timing, kasi rally, di ba? Parang ginagatungan talaga, no? Ang taong bayan para makuha ang simpatya. Pero I really hope God will do, the good things na talagang hindi po matuloy itong plano nila na panggugulo sa pamahalaan, mga kababayan. Dahil ang intensyon lang itong mga to is pabagsikin ng Pangulo para makaupo sa Malacanang ang gusto nilang paupuin na wala namang kaalam-alam. Sabi po dito ni Congressman Toby Chanco, mga besa, dito kay Saldico, nirisbak ni Nabutas City Representative Toby Chanco ang pahayag ni dating kongresista na si Saldico na isinasangkot umano si Pangulong Bongbong Marcos sa 100 billion insertion sa budget ng 2025. Nauna lang sinabi na hindi nakalusot ang insertion dahil nabito ito noong December 2024. Tama. Alam nyo mga kababayan, sa tingin ko, pag sa korte ito, wala na, talo ito. Malalagay ito sa alanganin si Saldico. Maniwala kayo sa akin, mga bes. Kahit kayo siguro, halatang-halata nyo yung pinagagawa niya. Ginamit lang si Saldico. At nagpagamit din para ma-absuelto siya if ever magtagumpay yung destabilization. 'Di ba? Laban kay Pangulo. Ganun lang kasimple 'yun. Wala nang maraming pasikot-sikot. Doon lang 'yun ang punta niyan. Hindi siya sumipot sa hearing tapos biglang lilitaw sa social media na walang sabi-sabi na ang presidente ang suspect sa 100 billion insertion, imbis na ipaliwanag nila ang ninakaw nila. Yung walang kasalanan, idadawit nila para magmukhang malinis. That's correct. Umuwi siya dito, huwag siyang pa-inosente. Sabi po ni Congressman Toby Chanco. Oh, di ba mga beswa? Sabi sa inyo Today is November 15, 2025. Alam nyo mga bes,
Ang naniwala lang dito, yung mga bubong DDS. Oo, siyempre, kagat na kagat sila dito sa kanilang sa statement ni Saldico. 'Di ba? Obvious naman 'yun eh. O ito pa, sabi po ni Senator Gatchalian, mga kababayan, sabi dito sabi niya diyan, nothing to hide. Hindi papayag si Senator Win Gatchalian na di umano'y na dumalo si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico sa Senate hearing sa pamamagitan ng online teleconference, yung via Zumba. Hindi po siya papayag kasi mas maganda naman talaga yung personal ba para maka under oath siya at nang sa ganun matatanong talaga siya at magdala siya ng mga ebidensya laban doon sa mga inakusahan niyang tao, 'di ba? Tama naman 'yon. Kaya nasabi nila na hindi po na mag-testify si Ko via Zoom. Yan po ang dahilan kasi ayaw po ng karamihan. So, I think ayaw din ni Chairman na Senator Locson. Ayon kay Gatchalian, halos lahat ng membro ng Senate Blue Rooming Committee ay nais na umuwi si Ko. Ayun, maganda yun. Ayun ang aking suggestion sa kanya dahil yung kanyang medical certificate ay hindi na valid. Yes, expired na. January pa yun. Pumunta siya rito para panindigan ang mga sinasabi niya. Saad ni Senator Gatchalian. Yun ang pinakamaganda. Mahirap naman kasi mag-akusa, mga bes. Yung hersi-hersi lang without strong document evidence. Ano bang napapala natin doon? 'Di ba? Andali lang mag-mention ng isang tao, madali lang gumawa ng istorya laban sa Pangulo. Kasi Pangulo ng bansa yan eh. Matindi ang, kumbaga pinag-iinitan ng Duterte camp yan. Di ba gusto nga nila mapatalsik ang Pangulo. Kaya gumagawa ang kalaban ng kaparaanan para mapatalsik ang Pangulo. Pero alam nyo, ang Panginoon laging nakatingin sa atin. Pero alam po natin ang Panginoon nakagabay kay Pangulong Marcos Jr. because alam nyo naman po ang kanyang pagkatao, hindi po pala away, puro tulong lang ang kanyang inaatupag. Yung si Sara Duterte naman, busy. Busy sa paninira sa Pangulo. Yun ang trabaho niya. 'Di ba? Kasi gusto niya makaupo sa Malacanang. Yun lang yun. Ako ayoko ng maraming paligoy-ligoy. Ganun talaga yun. Si Gutesa, uulitin ko, at saka si Saldico, isa lang po ang mentor nila yan. 'Di ba? Basta yun ang aking opinion, yun ang nakikita ko. Hindi ako papayag na via Zoom, madaling magsalita sa Zoom, madaling magsinungaling. Yan po ang sinabi ni Senator Win Gatchalian. Agay! Totoo naman, 'di ba? Kung nakikita ngayon sa social media, yung sa comment section, nako, talaga mga DDS, ay naglilipana yung mga trolls ni Impacta, mga bes. Pero sa ating mga kababayan, sana po marunong kayo umusisa, pagbusisi sa mga pinapanood nyo. Baka mabudol kayo ni Sara Duterte, mga kababayan, ay delikado tayo dyan. So, sa mga pasabog ni Saldico, ay yan, sabi ni Senator Lacson, na narration lang yan eh. Wento, walang wenta. Ganun lang yun eh. So, at ito pa. Ito pa, mga kababayan. Nagsalita ang ombudsman. Sabi dito, umuwi kayo. Umuwi kayo. The ombudsman telling former Representative Saldico to return home and go through the right process to substantiate his claims. Diba? Since he fears for his life, the ombudsman vowed to protect him as his testimony will be invaluable to the flood control probe. Alam po natin, grabe ang pagnanakaw nito. Ilang air assets ang mayroon sa kanya. Ang napakadami, mga kababayan. Sobra-sobra mga air assets niya. So yan po ang public statement ng ombudsman. Ayan, sabi dito, guys, for immediate release November 15, 2025 sa bawat seryosong investigasyon, may tamang daloy. Ang mga testigo ay lumalapit, nagsusumite ng salaysay at dumadaan sa masusing verifikasyon. Mabagal man ito, minsan ito ang tanging paraan para maisiguro ang hustisya ay matibay, hindi haka-haka.
Yan pong sinabi ng ombudsman. Pero pinili ni Saldico na umiwas sa prosesong ito. Sa halip na magsalaysay sa tanggapan, inilabas niya ang kanyang kwento sa mga video at social media. Dahil dito, kailangan naming huminto at suriin ang bawat sinabi. Dahil lahat ng testigo, walang espesyal, ay dumadaan sa parehong pagsusuri. Tama nga naman, di ba? Matagal nang bukas ang pinto ng ombudsman sa kanya. Matagal na rin naming hinihiling na ipresenta niya ang kanyang ebidensya ng maayos at kung ang dahilan ng pag-iwas ay takot. Malino naming sinasabi, handa po kaming magbigay ng proteksyon. Ang kaligtasan ng isang testigo ay mahalaga sa katotohanan na hinahanap nila. Ayan, Jico, umuwi kayo. Ayan, may sumiti ang inyong salaysay. Ipaberika ang iyong mga pahayag. Sumailalim sa parehong proseso na pinagdaanan ng lahat. Kung tunay na layunin ninyo ang hustisya, dito iyon nagsisimula, hindi sa ingay, kundi sa tamang proseso. Ayan na mga best. So yun mga best, ang aking pinaka-latest update. See you again na may next upload. Bye and babush. God bless Philippines.